Samantala, habang nararamdaman ni Ima Izumi na parating na sina Manami, Midosuji at Onoda ay matagumpay niyang nalampasan ang checkpoint sa bundok, at mula doon ay 6 na kilometro na lang bago ang finish line. Pumapangalawa lang sa kanya si Fukutami na patuloy pa ring humahabol pero iniisip ni Ima Izumi na may iniingatan itong huling hakbang para sa finish line. Sinabi rin ni Ima Izumi sa kanyang sarili na siguro ay inaasahan itong makahabol sina Manami o Tudo o marahil naghihintay ito kay Midosuji. Kung sakali umano na makahabol ang tatlo ay 5 na silang magpapaunahan sa finish line at magiging isang magulo ang laban. Gayunpaman, hindi iyon pinuproblema ni Ima Izumi dahil para dito kahit ilan pa sila ay siya pa rin ang mananalo. Sa mga oras na iyon naman ay patuloy na sinusubukang pigilan ni Onoda si Midosuji pero nagawa siya nitong mauhusan pati na rin ni Manami. Doon itinanong ni Manami kay Midosuji na paano kung si Onoda ang mauna sa karera nila. Habang pinipilit makahabol ni Onoda ay sinagot ni Midosuji ang tanong ni Manami at sinabing kung si Onoda man ang mauna ay mananatili pa rin ganoon ang patakaran nilang dalawa. Ang nasa likod naman na si Onoda ay mas nag-focus ngayon sa paghabol kay Midosuji at nanatili lang siya sa likuran nito, kaya hindi niya napansin na kurbada na pala ang daan. Napadiretso siya sa gilid kung saan naroon ang mga manunood habang patuloy namang pumapadyak sina Midosuji. Gayunpaman, agad na inakay ni Onoda ang kanyang bisikleta pabalik sa daan at saka sumakay at umarangkada. Habang ginagawa niya yun ay naisip niya ang mga payo sa kanya noon ng mga katim niya, lalo na ang sinabi sa kanya ni Makishima na kahit anong mga pangyayari ay kailangan niya ang mga iyong malampasan. Iyon ang naging motibasyon ni Onoda ngayon sa kanyang pagpapatuloy sa kabila ng nangyari, lalo na at siya lang ang tanging makakagawa ng kahit anong solusyon sa sitwasyong ito. Maya-maya pa ay nakatawid na sina Midosuji at Manami sa checkpoint habang si Onoda naman ay patuloy na umaarangkada hanggang sa hindi nagtagal ay nakatawid na rin ito sa checkpoint. Nang mga oras na iyon ay natatanaw na ni Midosuji si Fukutami kaya sinabi nito na kung sino man sa kanila ni Manami ang mauunang makapunta sa tabi ni Fukutami ay siya ang panalo. Ngunit laking gulat ng mga ito nang biglang dumating si Onoda sa likuran nila. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ng dalawa ang pagpapaunahang makarating sa tabi ni Fukutami nang biglang mapansin ni Manami na kapantay na nila si Onoda. Ngumiti siya rito at sinabi na magpatuloy lang ito at pagkatapos ay saka siya umarangkada. Inaasahan na ni Midosuji na gagawin niyon ni Manami kaya umarangkada na rin ito, at gayon din ang ginawa ni Onoda dahil nalito umano ito sa sinabi ni Manami, kaya tinanong nito kung ang ibig sabihin ba ng sinabi ni Manami na magpatuloy lang siya ay ang ipagpatuloy niya lang nakapantay ng mga ito. Hindi nagtagal ay pumadyak pa sila ng mas mabilis hanggang sa sabay-sabay nilang marating si Fukutami. Sa mga naghahanap nga pala ng application na pwedeng panoodan ng anime, subukan nyo manood at mag-subscribe dito sa Usini na palagi kong pinapanoodan. Hindi nga lang pala anime ang meron dito, meron ding sports, TV shows at movie. Kaya sa mga may gustong mag-subscribe dyan ay pindutin nyo na lang ang nasa pin comment dyan sa baba, salamat. Dahil nagtay lang sila ay sinabi ni Manami kay Midosuji na pag-uusapan na lang nila iyon sa finish line at makikipagkamay sana ito kay Midosuji pero tumanggi iyon. Sunod na iniabot ni Manami ang kanyang kamay kay Onoda para batiin din ito dahil nagawa nitong sumabay sa kanila kahit hindi nito alam na nagkakarera sila papunta kay Fukutami. Kung alam lang sana umano ni Onoda na isa iyong karera ay mas sinubukan pa sana umano nito na manalo. Sa huling 5 kilometro ay hinamon ni Manami ang mga ito na magpaunahan sila na makarating sa finish line. Pagkatapos ay lumapit na si Onoda kay Ima Izumi para humingi ng paumanhin dahil ipinag-utos umano sa kanya ni Makishima na protektahan ang ace pero hindi niya nagawang pigilan si Midosuji. Ngunit sa halip ay sinabi ni Ima Izumi na pinahanga siya ni Onoda dahil mula sa likuran ay nagawa nitong makarating sa unahan, sa mismong kinatatayuan niya, kaya bakit umano ito humihingi ng tawad. Pinati ni Ima Izumi si Onoda dahil sa kagalingan nito pero nataranta ang ating bida at ibinalik kay Ima Izumi ang papuri. Pagkatapos ng saglit na pag-uusap ay sinabi ni Ima Izumi kay Onoda na para kay Naruko ay dadalhin nila ang pangarap nito patungo sa finish line. Ngunit biglang umarangkada si Midosuji kaya agad iyong hinironggen ni Ima Izumi bagay na hindi mapaniwalaan ni Onoda dahil para umanong ibang tao ngayon si Ima Izumi. Matapang nitong hinarap si Midosuji at ibinalik doon ang palagi nitong sinasabi na nakakadiri. Pagkatapos ay pumantay si Onoda kay Ima Izumi at itinanong kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sumagot si Ima Izumi at sinabing gawin lang ni Onoda ang ipinag-utos ni Makishima na i-assist siya at dalhin ang kanilang jersey patawid sa finish line. Kailangan umano nilang dalhin ang isa man lang sa natitirang 2 jersey ng kanilang team patungo doon. Wala na umanong patag bago ang tuktok ng bundok sa finish line kaya para kay Ima Izumi ay wala nang saysay ang pagkakaroon ng assistant sapagkat ang paakyat ay isa na umanong labanan ng lakas ng bawat isa. Sa ngayon, ang Hakone Academy at si Midosuji ang kalaban nila kaya magiging mabagsik umano ang laban patungo sa tuktok. Dahil doon ay sinabi ni Ima Izumi kay Onoda na kung sa tingin niya ay nakakita siya ng pagkakataon sa gitna ng kalituhan ay magpatuloy lang siya ng mabilis at dalhin ang jersey nila sa finish line.
Lakas loob na tumugon si Onoda kay Imaizumi, at napansin naman nga ni Manami ang nagising na hangarin ni Onoda kaya para sa kanya ay isa itong banta. Samantala, huminto naman si Midosuji para kumain ng maraming energy bar habang iniisip na sinabihan siya ni Imaizumi na nakakadiri. Bago muling magpatuloy ay sinabi nito na siya mismo ay patutunayan niya kung gaano nakakadiri si Imaizumi. Isang iglap ay nagulat na lang si Onoda na nasa tabi na agad nila si Midosuji, at agad na umarangkada pauna. Ngunit nagsalita si Imaizumi at sinabing gaya ng sinabi niya kanina ay pipigilan niya ito palagi sa oras na umarangkada iyon. Gayunpaman, lumusot si Midosuji sa kaliwa ni Onoda habang inaasar si Imaizumi, at ginamit nito si Onoda bilang pangharang na siyang naging sanhi ng pagtatama ng kanilang handlebar at saka umarangkada. Hindi makapaniwala ang mga manunood na ang kaninang nasa likuran ng karera ay ngayon ay nangunguna na at binabagtas pa nito ngayon ang 20% pahilig na parang wala lang. Inisip naman ni Imaizumi na pinlano na iyon ni Midosuji dahil alam nitong ang matarik na pag-akyat ay pagkatapos ng kurbadang iyon, kung saan nabangga nito ang handlebar ni Onoda at saka iyon nilampasan. Dagdag pa ni Imaizumi na imposibleng makapagdahan-dahan ang isang tao sa ganoong katarik na pahilig maliban na lang kung mas malakas ito sa iba. Gayunpaman, umarangkada si Imaizumi upang pigilan pa rin si Midosuji, at sinabi niya kay Onoda na ibabalik niya ang kalamangan nila kaya kailangan nitong makisabay sa kanya. Maya-maya pa ay unti-unti na silang nakaabot kay Midosuji, ngunit bigla rin agad itong umarangkada sabay sabing hindi pa rin talaga sumusuko si Imaizumi. Dapat umano ay sumuko na ito at magpahinga na tulad ng ginawa nito dati dahil hindi naman umano ito makakaabot sa kanya. Ngunit sinabi ni Imaizumi na ang lahat ng pagsasanay na ginawa niya noon ay para matalo si Midosuji, kaya sa pagkakataong ito ay siya na umano ang mananalo. Bagamat aminado siya na malakas si Midosuji dahil ilang beses na siyang tinalo niyon ay hindi pa rin siya titigil sa pagpadyak, lalo na ngayon na may mas mahalaga siyang bagay kaysa sa laban niya rito. Kailangan niyang talunin si Midosuji nang sa ganon ay manalo ang Sohoko. Isinaalang-alang ni Imaizumi ang mga natutunan niya mula kina Naruko at Onoda, bagay na lalong nagpalakas sa determinasyon niya. Hindi nagtagal ay umarangkada na si Imaizumi at nalampasan niya si Midosuji, bagay na nagpahanga sa mga manunood. Nang mga oras na iyon ay sinasabi ni Imaizumi sa kanyang sarili na malapit na sila sa finish line, at kung magagawa niyang pigilan si Midosuji hanggang doon ay mananalo sila. Sa sobrang bilis ni Imaizumi ay hindi na ulit ito magawang maungusan ni Midosuji, kaya naman, para sa inaasam din nitong tagumpay ay ipinakita na ni Midosuji ang kanyang tunay na anyo na siya umanong magpapabagsak kay Imaizumi. Laking gulat ni Onoda nang mas lalo pa itong sumandal pauna na halos maabot na nito ang lupa habang pumapadyak ng mabilis at paulit-ulit na sinasambit ang salitang tagumpay. Dahil doon ay mas tumindi pa ang laban nila dahil talagang hindi rin magpapatalo si Imaizumi hanggang sa maggitgitan na silang dalawa at masugatan ang isa't isa. Matindi na rin ang reaksyon ng mga manunood at napaisip ang mga ito kung ganoon pa rin baka bibilis ang mga iyon sa susunod na bahagi, ang tanging pababangdaan ng Azumi Line. Samantala, dumating si Hirota sa tapat ng susunod na bahagi kasama ang babaeng crush nito, at ayon dito, ang Fuji Azumi Line ay kilala bilang isa sa pinakamahirap na akyatin kahit pa sa tulad nilang mga siklista. Pero mayroon naman umanong pababang bahagi doon na para kay Hirota ay parang langit dahil doon ay nagawa niyang ipahinga ang kanyang mga binti at puso nang magbike siya doon. Ngunit, isang lalaki ang hindi sumang-ayon sa sinabi ni Hirota at sinabing maaaring mawalan ng pag-asa ang isang siklista kung madudulas at matutumba sa bahaging iyon ng daan, kaya para dito ay maituturing niya iyong impyerno. Pagkatapos ay nabaling naman ang atensyon ng dalawa nang maalala ng babae ang mga high school na nakita nila noon na nag-insayo na kasali rin umano ngayon sa karerang iyon. Naalala ni Hirota si Onoda na tuturuan sana niya ng leksyon pero napahiya lang naman siya. Pagkatapos ay sinabi nito na masyadong mahirap ang national competition para sa mga batang iyon, nang biglang maghiyawan ang mga tao dahil sa paparating na naggigit-gitang sina Imaizumi at Midosuji. Sa sobrang bilis ay si Hirota na ang natakot para sa dalawa habang binabagtas ng mga iyon ang pababang daan. Pagkatapos ay namuka ng babae si Imaizumi na isa umano sa mga nag-iinsayo na nakita nila noon, bagay na ikinagulat ni Hirota. Maya-maya pa habang iniisip ni Imaizumi ang tungkol sa huling napakadelikadong palusong na madadaanan nila ay muli siyang nauna kay Midosuji, at sinabi sa sarili na ang mga pababae isang labanan kung sino ang makakaungos. Nang bigla siyang suwagin ni Midosuji, at sinaksik pa siya nito patungo sa guardrail habang sinasabi na hindi umano siya mananalo. Gayunpaman, nakatakas siya mula dito nang biglang dumulas ang mga gulong ni Midosuji. Inakala ng mga manunood na katapusan na ni Midosuji, pero agad din itong nakabawi para hindi tuluyang matamba at makapagpatuloy pa sa karera. Labis na humanga ang mga tao sa ginawang iyon ni Midosuji, pero hindi pa tapos ang laban dahil malapit na ang mga itong makarating sa pababang kurbada, at alam nilang hindi iyon magiging maganda. Parehong hindi magpapatalo ang dalawa at sinabing ang pababang daan na iyon ay kanila para kontrolin. Habang nagaganap ang matinding labanan ay napansin ng mga manunood na pilit isinisiksik ni Midosuji ang katawan nito sa gilid ni Imaizumi sa may guardrail.
Samantala, sa itaas kung saan naroon ang finish line ay nagkukuhanan muna ng litrato ang ilang manunood habang naghihintay sa pagdating ng mga siklista. Mamamataan din na naroon ang ina ni Onoda na manghang-mangha sa tanawin ng bundok Fuji, at pagkatapos kuhanan ng litrato ang bundok ay saka pa lang nito napagtanto na mag-isa na lang siya at hindi niya nakasama ang mga kaibigan niya dahil aksidente itong sumakay ng bus patungo sa tuktok. Maya-maya pa ay naisip nitong bumalik na sa baba, nang bigla nitong nakita si Miyahara, ang batang nakasabay at nakausap niya kanina sa bus. Nilapitan niya ang bata para itanong kung alam nito ang sakayan ng bus pabalik sa baba. Agad na tiningnan ni Miyahara ang dala niyang mapa upang masagot ang katanungan ng matanda, at pagkatapos ay nabaling ang usapan nila sa karera ng mga bisikleta na nagaganap doon ngayon. Naikwento ni Miyahara na isa sa mga kalahok ay ang kaklase niya na si Manami, habang wala namang kaalam-alam ang matanda na kasali din ang anak niyang si Onoda. Sa pagkakaalam kasi nito ay sa anime club kasali ang anak niya. Bagamat nagbibisikleta rin si Onoda pero ang alam niya ay tanging ang mommy bike lang ang ginagamit nito tuwing pumupunta sa Akiba. Nabanggit din ng matanda na hirap magkaroon ng kaibigan si Onoda pero kahit ganoon ay masayahing bata umano iyon at maunawain, at ang sobrang kabutihan yon ang kahinaan ng kanyang anak. Nang mga oras na iyon ay kasalukuyang humahabol si Onoda sa napakabilis na si Ima Izumi. Takot man sa pababa ay nilakasan lang nito ang kanyang loob alang-alang sa mga katim nila na umaasa sa kanya. Samantala, patuloy pa ring nagsusumiksik si Midasuji sa gilid ni Ima Izumi para makuha ang pwesto nito, nang sa gayon ay siya na ang mauna. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Ima Izumi at patuloy na pumadyak ng mabilis, nang biglang may marinig sila na lumajetek sa bisikleta. Inisip ni Midasuji na ang bottom bracket axle ng bike ni Ima Izumi ang nasira, pero agad din niyang napansin na may gitek na ang batalya ni Ima Izumi at sinabing iyon ay dahil hindi na kinaya ng bisikleta ang bigat dahil sa haba na ng natakbo nila. Dahil doon ay ginamit niya ang pagkakataong iyon para umarangkada at inisip na siguradong siya na ang mauuna sa paakyat na daan pagkatapos ng pababang iyon, kaya sa pagpapatuloy niya ngayon ay garantisado na umano ang kanyang tagumpay. Tinatawanan niya ito habang iniisip iyon pero nginitian lang siya ni Ima Izumi at sinabing sigurado umano ito na hindi gulong o kadena niya ang nasira, at mas lalong hindi ang batalya niya ang lumagitek kanina dahil hindi umano iyon basta-basta nasisira kaya makakapagpatuloy pa siya sa finish line at siya ang mananalo. Pagkatapos ay nagsimula ng umarangkada si Ima Izumi, at sinabayan pa talaga ito ni Midasuji sa kabila ng katotohanang ang bike niya ang nasira, hanggang sa tuluyan na siyang hindi nakapedal at bumagsak sa tabi ng daan. Narinig ni Ima Izumi ang pagsigaw ng isang manunood na bumagsak na umano si Midasuji, kaya sinabi nito sa kanyang sarili na nanalo siya sa kabila ng 2 beses niyang pagsuko sa Inter-High. Pero dahil sa mga katim na tumulong at nagtiwala sa kanya ay nagawa niya ngayong manguna, at nagpapasalamat siya sa mga iyon. Nawawalan man siya ng lakas dahil sa kanyang batalya pero sinabi niya na magpapatuloy pa rin siya at dadalhin ang jersey nila na kauna-unahan sa finish line. Ngunit napansin niya na biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil nagawa na palang makahabol nina Manami at Fukutomi sa kanya.